Bangayan ni Philippine Coast Guard Jay Tariela at bagong Chinese Ambassador sa Pilipinas, lalo pang umiinit. Japan, opisyal nang nilagdaan ang Mutual Support Cooperation. Missile deployment is coming. Air defense missile nga ng Japan dadalhin sa Pilipinas. China, seryosong pinundi na at mariing tinutulan yan. Sa pahayag nga ng China, pinaalala nito na kriminal ang mga Japanese. Walang awa daw na pinatay ang ninunong Pilipino noong World War II. Ganyan ba daw ang gustong kaalyado ng Pilipinas? Ang kriminal? Aba, talagang kinonsensya pa ng China ang Pilipinas na huwag kumampi sa Japan. Sabay pagtutol ng China sa export ng deadly weapons ng Japanese Army, tulad ng Japanese Type 03 surface-to-air missile na kayang magpasabog ng fighter jet. 曾在二战期间侵略菲律宾，但不反省收敛，反而编造借口，扩军备武，出口杀伤性武器，暴露出日本右翼势力推动在军事化、重走军事扩张老路的企图。所有爱好和平的国家和人民都应该坚决抵制日本军国主义死灰复燃和再军事化，维护地区和平稳定。 Chinese Embassy pikon na pikon nga kay Commodore J. Tariela. Sa litratong ito, ginamit ni Commodore J. Tariela ang picture ni Xi Jinping na AI-generated. Hindi yan nagustuhan ng China. Tahasang pambabastos daw yan sa Chinese President. Sinisira daw ng PCG ang magandang imahe at dignidad ni Xi Jinping. Nag-file na ang Chinese Embassy ng direktang protesta laban kay Commodore J. Tariela. Lalabanan daw ng Chinese Embassy ang fake news na pinapakaalat ng Philippine Coast Guard. Banat naman ni Commodore J. Tariela, pawang katotohanan lang at hindi fake news ang pinopost ng PCG. Alangan namang itanggi ng China na hindi sila nagwa-water cannon. Kitang-kita naman sa mga video ang coercive at aggressive actions ng mga Chinese. May ebidensya at katibayan ng harassment at bullying ng CCG. Sino ngayon ang sinungaling? Ang Philippine Coast Guard ba o ang Chinese Embassy? Coast Guard is concerned, our transparency efforts allow the Filipino people to be more aware of what's happening in the West Philippine Sea, and at the same time, our international community also to understand that China is the one that violates the rules-based order and even endangers the peace that we all enjoy in the entire South China Sea. And another proof of that, sir, is yung latest harassment nga po na ginawa nila. And again, based on the incidents that we report in line with our transparency, lagi tayong may resibo. We always have photos, always have videos. And these videos, for example, that we are releasing this afternoon, is not something that was produced by the Coast Guard. It came from the Filipino fishermen themselves. So, hindi tayo katulad ng China na sila mismo ang nag-edit ng video nila. We are accepting videos as they are and we are using it based on the factual narrative. Fake news na pala ang tawag pag binibidyo ang pambubuli nyo, China. Kayo, ano masasabi nyo sa balitang ito? Komento sa baba ang inyong saloobin.